May mga tinig na hindi para sa atin, at kapag pinili mong makinig, hindi na ikaw ang pipili kung kailan ito matatapos. May hangganan ba ang kayang gawin ng isang ina para sa kanyang anak? At kung ang kapalit ay kaluluwa niya, may tatanggi ba? Hindi ito tsismis, hindi ito alamat. Ito ang kapalit ng isang buhay. 7 taong gulang pa lang ang bata noon. Mahina ang katawan, halos gabi-gabi, hirap huminga. Paulit-ulit ang sagot ng ospital. Walang kasiguruhan. Maaga nang namatay ang ama. 2 na lang sila. Araw-araw kayod, gabi-gabi dasal. Isang gabi, nakaluhod ang ina sa kusina. Habang hawak ang rosaryo, nanginginig. "Kunin mo na lang ako," bulong niya. "Huwag lang ang anak ko." Walang sumagot. Isang linggo ang lumipas. May nabating na matandang babae. Nakaitim. Kahit tanghali parang hindi tinatamaan ng araw. Ang mga mata niya, itim, walang puti. Sa loob ng kwarto sila nag-usap. May paraan, may kapalit. Hindi libre ang himala. Kinagabihan, nilagnat ang bata. Halos hindi na humihinga. Nangingitim ang labi. Pero imbes na dalhin sa ospital, lumabas ang ina. Bandang 3:00 ng madaling araw, bumalik siya. Basa ng pawis, namumula ang mata. May amoy na parang sunog na kandila at bakal. Tinikit niya ang noo niya sa noo ng bata. Sabay sabi, "Mabubuhay ka." Pagsikat ng araw, wala nang sakit. Nakakahinga, nakakatakbo, parang walang nangyari. Tinawag nila itong himala. Pero may kapalit ang himala. Hindi na nagsimba ang ina. Hindi na humawak ng rosaryo. Ayaw na niyang makakita ng krus. At gabi-gabi, eksaktong 3:00, may mga bulong mula sa kwarto niya. "Hindi pa, hayaan mo muna. Anak ko muna." Minsan, paggising niya, may itim na marka sa leeg, parang bakas ng kamay. Paglipas ng mga taon, lumakas ang anak. At habang siya'y nabubuhay, ang ina naman ay nauubos. Nangitim ang balat, parang may gumagalaw sa loob. Hindi na siya makatulog, ayaw na niyang mag-isa. Isang gabi, sinabi niya ang totoo. "Walang tumulong sa akin, walang Diyos. Kaya nang may nag-alok, pumayag ako." Sa lumang balon sa likod ng baryo, sa pangalan na bawal bigkasin, sa kasunduang malinaw ang kapalit. Buhay ng anak, kaluluwa ng ina. At darating ang oras, sabi niya, na umiiyak. Nakukunin niya ako. Noong gabing yun, 3:00 na naman. May kumatok. Pagbukas ng pinto, walang tao. Pero may anino at boses na pamilyar. "Oras na." Sumigaw ang ina. "Hindi pa," kapag handa na siya. Tumawa ang boses. "Handa na siyang mabuhay, ikaw naman ang susunod." Mahigpit niyang niyakap ang anak.
Huwag kang lilingon anuman ang marinig mo. At pumasok siya sa dilim. Kinabukasan, wala na ang ina. Walang bangkay, walang bakas. Pero mula noon, tuwing 3:00 ng madaling araw, may bumubulong sa tenga ng anak. Buhay ka dahil sa akin. At ngayon, may panaginip na may papel, may pirma, dugo ang tinta. Kung naririnig mo ito, baka ikaw na ang susunod na pipirma. At dito nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa susunod na pagpirma. Good night.